Tuwing pumupunta ang lalaki sa bangko para mag-withdraw ng pera, lagi niyang kailangang magdala ng malaking canvas bag dahil ang bank card niya ay may minimum withdrawal limit. Kada punta niya, obligado siyang mag-withdraw ng hindi bababa sa 10 milyong dolyar. Kung wala ang bag, imposible niyang mailagay ang ganoong kalaking halaga ng pera. Pero isang araw lang ang nakalipas, isa lang siyang security guard na kumikita ng 2,000 dolyar bawat buwan. Para mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang asawa, hindi siya nagpapahinga kahit pagkatapos ng trabaho, tumatanggap pa ng lahat ng mahihirap, marurumi at nakakapagod na rakit. Dahil sa pagiging mababa at api-apian, minamaliit siya ng mga katrabaho niya. Isang araw, lumapit sa kanya si Manager Smith at sinabing may ipapadeliver ang isang guest. Kung maihahatid niya ito agad, bibigyan siya ni Smith ng 200 dolyar na tip. Dahil kailangan niya ang kahit maliit na halagang iyon, pumayag siya. Pagdating niya sa kwarto ng guest, nadiskubre niyang niloko siya ng kanyang asawa. Pinili ng babae ang mas mayamang lalaki, si Jack. Plano pa sana niyang subukang ibalik ang relasyon nila, pero lalo lang siyang pinahiya ni Jack gamit ang pera. Dahil sa sunod-sunod na dagok, nawala ang pag-asa ng lalaki. Naglakad siyang mag-isa sa kalye, isinisisi sa tadhana ang kawalang katarungan. Biglang may humintong mamahaling kotse sa harap niya. Akala niya isa na namang mayaman ang nangaasar. Pero laking gulat niya nang makita niyang ang sakay ay ang anak niyang si Linda, na matagal nang nakatira sa abroad. Kakahiwalay lang ni Linda sa asawa nitong bilyonaryo at tumanggap siya ng 10 bilyong dolyar pagkatapos ng diborsyo. Umuwi siya para ibalita ang magandang balita at iniabot sa ama ang isang bank card na may 5 bilyong dolyar. Sinabi niyang gamitin ito para ayusin ang buhay niya. Pagkatapos ay nagpaalam si Linda at umalis upang maglibot sa buong mundo. Kinabukasan, hindi pa rin makapaniwala ang lalaki. Sampan-sampal niya ang sarili para makasiguradong hindi iyon panaginip. Pagharap niya sa mga katrabaho na muli siyang inaasar, hindi na siya nagpigil at binalikan niya ang mga ito. Nagpasya siyang gamitin ang pagkakataong ito para baguhin ang kanyang kapalaran. Pagkaalis niya sa kumpanya, nakatanggap siya ng imbitasyon mula kay Mary. Kaarawan pala nito at gusto nitong dumalo siya. Pumayag ang lalaki at dumiretso sa isang jewelry store upang bumili ng regalo para kay Mary, isang kwintas. Si Mary lang kasi ang tanging taong tunay na rumespeto sa kanya. Habang pumipili siya ng regalo, biglang dumating sina Jack at ang babae. Naong makita siya ni Jack, agad siyang tinawanan at sinabing hindi bagay sa kanya ang ganitong lugar. Akala naman ng babae, sinundan siya ng lalaki para magkabalikan pa sila. Sinabi ng lalaki na tapos na sila at wala na siyang balak habulin pa ito. Hiningi niya sa clerk ang pinakamahal na kwintas. Ang halaga nito ay mahigit 2 milyong dolyar. Nagulat si Jack. Hinding-hindi niya kayang bilhin iyon. Tinawanan siya ng lalaki, sinabing wala siyang ganoong pera. Nang bumili na ang lalaki, lumabas ang manager ng store at pinagalitan ng clerk sa pagsaserve ng mamahaling jewelry sa taong mukhang walang pera. Pero nang makita ang black magic card ng lalaki, biglang nag-iba ang tono ng manager. Kala ni Jack na nagkamali ito, pero agad na nabayaran ng lalaki ang kwintas. Umalis na siya at hindi pinansin ang babae. Paglabas niya ng jewelry store, tumawag si Mary. Minamadali siya nito. Narinig kasi ni Mary ang tungkol sa diborsyo niya at gusto siyang ipakilala sa kaibigan niya, si Laura. Habang ipinapakilala ni Mary ang kabutihan ng lalaki, dumating si Smith at sinimulang ikwento ang mga kahihiyang nangyari sa lalaki kagabi. Habang nagtatawanan sila, pumasok ang lalaki. Ipinakita muna ni Smith ang regalo niya. Tuwang-tuwa si Laura, isang designer necklace na nagkakahalaga ng 250 milyong dolyar. Upang lalo siyang pahiyain, pinasabay ni Smith ang lalaki na ipakita rin ang dala niya. Inilabas ng lalaki ang kwintas, pero akala ng lahat, peke ito. Sinabi ng lalaki na limited edition ito at nagbayad siya ng 2 milyong dolyar. Hindi lang siya nabigyan ng packaging. Hindi naniwala si Laura at nadismaya siya. Kaya napagpasyahan ng lalaki na umalis na lang. Sa labas ng hall, nasa lubong niya ang manager ng hotel na si William at ang dating team leader niya. Hindi alam ng team leader ang nangyari at pilit siyang ibinabalik sa trabaho pero sinampal ito ni William. Iginagalang ni William ang lalaki at sinabing presidente na siya ng hotel group. Binili pala ni Linda ang buong hotel para bigyan ng ama ng posisyon. Mangiyak-ngiyak siya sa tuwa. Agad niyang pinaalis ang dating kapitan ng seguridad. Pagkatapos ay naghanda siyang pirmahan ng kontrata. Sinabihan siya ni William na kumain muna kasama ng mga kaibigan at ihahatid na lang nito mamaya ang kontrata. Pagbalik niya sa kwarto, patuloy pa rin ang panlalait nila. Pero ngayon, wala na siyang pakialam. Ayon kay Laura, ang kwintas niya ay nasa 1,000 lang ang halaga
at imposibleng limited edition. Naawa si Mary dahil baka pinaghirapan pa ng lalaki ang perang pinambili, kaya gusto niyang isauli na lang ito. Sinabi ng lalaki kay Mary na maniwala sa kanya, mayaman na siya ngayon. Pero wala ni isa ang naniwala. Habang tinatawag siyang sinungaling, dumating ang waiter na may dalang 2 bote na mamahaling alak mula kay William.